in this temple. Spirit move in my life. Spirit move. I am calling. Spirit move. I am here. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Lord God, Spirit. Spirit Hallelujah. move. Hallelujah. We praise you, Jesus. Praise you, We Jesus. glorify your We name. worship you. We adore you. We Lord glorify you. We God, give you Holy thanks. Spirit, we You're the King of Kings, our praise Lord, you. our Savior, the great physician. Praise you. Worship Come, you. Holy We adore Spirit. you. We Thank glorify you, you. Thank you, Lord, for your love, for your mercy, for your joy. We praise you. We glorify you. Thank you, Jesus, for your love. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon, nilwalhati ka namin. Pinupuri ka namin, pinadasalamatan ka namin. Ikaw ang Diyos na buhay. Yes, Lord Thank you, God. Lord. You are my life, my love. You are the name above all names. You are our Emmanuel. You are the King of Kings. You are the King of creation. You are the King of glory. You are the King of the universe. You are the Lord of lords. You are the Almighty. You are the Christ. You are Christ the King. You are the Lamb of God. You are our champion and our shield. You are our strength and song. You are the way, the truth, and the life. You are the real life. You are the wonderful counselor. You are the Prince of Peace. I love you, You are the Lord. Lord of We Lords. love You you, are the Lord Jesus. of Lords. We praise Hallelujah. you. We worship you. We You adore are you. the Savior of the Our world. heart hiding place, our Savior, our strong tower, our bread of life, the living water. We praise your name. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Halina Espiritu Santo, nakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa namin lahat. Awitan na natin ang We love Panginoon. you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord, we worship you, we adore you, we glorify you, give you thanks. You're the King of Kings, our Lord and Savior. You are the King of Praise you, Jesus. Kings. Hallelujah. You are the fruit of holiness. You are my lover, my soul. We praise you, Lord. You are the true vine, our fortress, our deliverer. You are our victory. We praise you. You are our salvation, our righteousness, our wisdom.
We praise you, Lord. Glory to you, Lord. We praise your name. We magnify you. Hallelujah, hallelujah. Oh, yalala, yalala, shi, yalala, yalala, yalala. Oh, yalala, yalala, shanda, yalala, yalala, oh, yalala, oh, yalala, 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 oh, yalala, oh, yalala, yalala. Oh, yalala, 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 shi, oh, yalala, yalala, shi, yalala, yalala. Oh, yalala, yalala, hana, mala, shi, yalala, oh, yalala, yalala, shi, yalala, yalala, handa, yalala, yalala. Praise you, Lord, hallelujah. Glory, hallelujah. Yalala, 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 yalala. Oh, yalala, yalala, shi, yalala, yalala. Oh, yalala, yalala, ha, yalala, hinda, yalala, yalala, wula. Yalala, hana, mala, shi, yalala, yalala, yalala. Oh, yalala, hana, mala, shi, yalala. Praise you. Panginoon, mangusap ka at makikinig ang inyong mga lingkod. Mga anak, magmahalin kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Praise Lord, hallelujah. Huwag daanan ito, anak. Kaya makakaroon sama ako din sa pamagitan ko. Praise you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. And the way that look in their life, no one can come to the Father except through Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Wala man ang langit at lupa, ngunit ang aking salita, hindi magkakabago. Praise you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Ako nililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino naman ako'y bigilan niya. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Bakit? Yung Panginoon. Tuloy na po tayo sa prayer meeting natin. Ang first reading po, ang magbabasa ay si Sister Lorena. Ay, Sister Rowena. Nandiyan ba si Sister Rowena? Ay, kung wala po siya, si Sister Merlin Gatchalian. Ang unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nang umalis ang tatlong lalaki, inihatid sila ni Abraham sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natatanaw ang Sodoma. Sinabi ni Yahweh, hindi ako dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yan ang hindi ko siyang maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapaira sa katarungan. Sa gayoy, matutupad ko ang aking pangako sa kanya. Kaya sinabi pa ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo. Umalis ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nananatili si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao? May kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lunsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo papatawarin ang lunsod dahil sa 50 iyon? Naniwala akong hindi ninyo idaramay ang mga mabuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari.
makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At tumugon si Yahweh, hindi ko ipapahamak ang Luzyon dahil sa 50 katuwid. Ipagpapaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang Luzyon? Hindi. Hindi ako wawasakin dahil sa 45 iyon, tugon ni Yahweh. Nagtanong na muli si Abraham kung 40 lamang. Hindi ko wawasakin ang Luzyon dahil sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi ninyo siya wawasakin. Sinigot siya, hindi ko wawasakin ang Luzyon dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po ulit ako. Kung 20 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa ba rin wawasakin ang Luzyon dahil sa 20 iyon. Muling tugon sa kanya. Sa katapusay, sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang tinanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid sa naroon, hindi ko pa ba rin wawasakin ang Luzyon dahil sa 10 iyon. Tugon ni Yahweh. Pagkasabi ito, umalis na siya at umiwi naman si Abraham. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Sumagot si Jesus, may lungga ang mga asong gubat, may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lang matulugan o mapahingahan. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, maari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubayo mo sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka ng Panginoong Hesukristo. Ang gospel po ngayon, sa gospel po ngayon, tinuturo ng Panginoon kung ano ang dapat gawin kung gusto nating sumunod sa Kanya. Una, kailangan i-give up mo ang mga gustong-gusto mo sa buhay. Ang mga comfort zone mo, alisin mo na yan. Sapagkat nung una, naglalakad lang sila, ang mga alagad at si Jesus. At kumisa, sumasay sila sa bangka. Pero, wala silang permanenteng bahay. Nakikipanuluyan lamang sila sa mga kung saan sila mapadpad, di po ba? So, mahirap po. Pangalawa, make Jesus your number one priority.
Maski pa yan ay trabaho, maski pa yan ay pagkakitaan, maski pa yan ay magulang mo, maski pa yan ay magpatay, di ba? Sinabi niya, iwan mo yun at sumunod ka sa kanya. So, hindi madali ang sumunod kay Kristo. Ang dapat kong gawin, pagsikapan ko na masunod si Jesus. May pangako naman siya di po ba? Seek ye first the kingdom of God and everything will be added unto you. Ang iniwan mo, ibabalik niya sa iyo at higit pa. Pero kung minsan nagiging priority natin kung minsan ng pamilya, minsan naman minsan umaayaw tayo sa paglilingkod sa Panginoon kung nanghihirapan na tayo, di ba? Pero that's it. May cost of discipleship, sabi nga. May cost ang paglilingkod kay Lord. At may reward din naman. So, nasa sa atin po yun kung susunod tayo o hindi. Sa tulong ng gabay ng banal na Espiritu, magagawa po natin yon. Amen. Amen. Yun po. Ang susunod pong magbibigay ng insight sa gospel ay si Sister Lorena. Sister Lorena po. Sister Lorena, talpakan natin Sister Lorena. Hindi po, brothers and sisters. Yan. Ang dapat ko pong paniwalaan na si Lord ang ating buhay at ang aking buhay at ang aking direksyon. Yun po kasing sa gospel na naging abala po sila na hinihintay munang mailibing, nagtatanong na ilibing muna yung kanilang patay po bago sumunod kay Lord. Kaya sinabi niya na hayaan mo nang ilibing, wag niya nang ilibing at sumunod na. Parang pinapakita po dito ni Lord na dapat lagi siyang unahin dahil hindi na dapat mapaghintay yung paglilingkod sa kanya. Gaya po ng sa akin po na sa atin po lahat na yung wag ko nang hantayin na parang second, kung kailan lang ako maluwag, dun lang po ako susunod sa kanya. Parang, Lord, teka muna, unahin ko muna to and then magsisilbi ako sa iyo. Ayusin ko lang muna to, may problema pa ako. May dapat pa akong ayusin sa buhay ko. Tapos kung tapos na to, Lord, susunod na ako sa iyo. Doon sinasabi na naalala ko po yung si Maria tsaka yung dumalaw po siya, abala po si Marta na may inaayos tapos sinabi niya na huminto ka, yung abala ka, samantalang si Maria, tama ho ba yun? Si Maria, yung iniwan yung gawain niya, tapos sumunod po nakinig po siya kay Lord, yung in-entertain po niya si Lord. Tapos, samantalang si Marta po, yung parang abala siya na kasi bisita ko si Jesus, abala siya na gusto niya paglingkuran, gano'n. Parang ang priority po ni Lord, yung relationship. Yun pong relationship ko po sa kanya. Lagi kong unahin po na parang panalangin ko na rin po yung kung meron man po akong ginagawa, make it sure na i-offer ko yun po para mas magaan, i-offer ko sa kanya yung ginagawa ko. Halimbawa,
lalaba ako. Tapos kausapin ko pa rin siya. Ganun ho. Tapos sa bawat araw-araw, tapos kapag sa tulong ng banal na espiritu, kaya importante po na hingin ko agad ang banal na espiritu sa pagmulat ng aking mata sa umaga, kasi pag hindi po at saka hindi nagdasal po, parang pag ganun pong ginawa ko, misplaced na yung buong araw ko po. Kaya malaking tulong po yung ask for the Holy Spirit, yung sinabi po rin po ni Sister Seni. And then, pagka-quiet time pa lang sa umaga. Kasi kung hindi, yun nga ako, parang mapatutulad po ako doon sa sinasabi na inuuna ko muna yung mga dapat unahin mga gawain, at saka po ako maglilingkod sa kanya. Parang 20% na po yung nabigay ko, pagod na ako. Tsaka kaya hindi na ako makapagdasal ng maayos. Kaya yun po, tsaka sa pagsisilbi po, yun po lagi kong panalangin po na wag dumating yung araw na kung kailan yung kahinaan ko, doon ako magsisilbi. Sana pinagdadasal ko na hanggat malakas ako, yun ang ibigay ko kay Lord, hindi yung tira. Hindi kung kailang mahina na ako, tas bawa dito karamihan yung pag-retired na po. Sinasabi doon sila magsisilbi dahil retired na. Antayin muna nila mag-retire. Sabi ko sana wag akong gano'n na parang nagigilty po ako na, Lord, parang kailan retired na, doon lang ako Nilo na yan. Sobra ni Charis dapat kanina. kung kailan yung buo yung lakas ko, yung baka pagka pupunta na ako sa simbahan, yung uugod-ugod na ako. Yung naakain na ako ng mga anak ko. Sabi ko, Lord, hayaan mo sana ngayon pa lang, tulungan mo ako na mapagsilbihan kita ng buong lakas ko. And then, ikaw na bahala sa pagtanda ko, Lord. Yun lang po, brother and sister. Amen. Amen. Ang naka-assign po si Sister Mila. Nandiyan ba si Sister Mila? Wala yata, ano? Sino gustong mag-insight? Brother Ching. Brother. Yung dapat kong paniwalaan, ito yung God's calling. Tatlo lang yung pwede natin sagot. Say yes to the Lord, no, o kaya saka na lang. Maraming saka na lang. Lord, saka na lang. Pag nakatapos na ako ng pag-aaral, saka na lang, Lord. Meron pa akong trabaho, pag-retire na. Saka na lang, Lord, kasi maayos ko pa yung negosyo. Saka na lang, Lord, kasi may problema pa sa pamilya. Ito yung mga sagot na saka na lang. Ngayon, doon sa nagtanong kay Jesus, sabi kay Jesus, sabi niya, Lord, sasama ako sa inyo, susunod ako saan ka man pumunta. Itong taong screen ba? Marami. Ini-discourage ng Panginoon kasi yung kanyang intention, hindi yung kanyang intention para sinipin siya katulad ng Panginoon. So kaya magpayaman. So ito yung maraming intention na. Kaya pangalawa siya isang escriba. Tapos yung pangalawa naman, yung sabi sa kanya na sunod ako sa iyo, subalit hayaan niyo munang ipaliging ko yung aking ama. Sabi sa kanya ng Panginoon, hayaan mo ang mga patay hindi pinagpapalagay. Maraming bago. Sumunod tayo sa Panginoon. Kailangan walang walang back. So, do our best. Gawin natin yung ating best. At yung mga kapulangan natin, yung mga hindi natin kayang punuan, God will do the rest. So, yun. Dapat kung dapat kong gawin,
sumunod sa Panginoon with a willing heart, no? Talagang puso mo yung pagsunod sa Panginoon, kung paglilingkod sa Kanya. Bakit? Kasi He is the Son of God and He is the Savior of the world. So kailangan talaga natin sumunod, kailangan natin maglingkod sa Kanya. So ano yung dapat kong maging relasyon sa Panginoon? Pag-ibayuhin ko pa yung paglilingkod sa Kanya, yung pagsunod sa Kanya. Ganyan din sa aking kapwa, kailangan pag-ibayuhin ko yung paglilingkod sa aking kapwa. Ano ang mabuting balita sa akin ng Panginoon? Ang mabuting balita sa akin ng Panginoon sa iyong pagsunod sa Panginoon, sa iyong paglilingkod sa Kanya, merong reward. Sabi nga ni St. Paul, I have fought the good fight, no? Have finished the race. Ibig sabihin ni St. Paul, natapos ko na. Mission accomplished. At ipuputungan ng corona na nakalaan para sa mga mabubuti. At ang Panginoon hukom ang siyang magpuputong sa akin. So mayroong reward. Yung paglilingkod, yung pagsunod sa Panginoon. Ano itong reward na ito? Ito yung inaasam ng lahat. Buhay na walang hanggan. So ito yung reward ng Panginoon. Yun lang, palakpakan natin ng Panginoon. Meron pa pong bigay ng isal. Ha? Kung wala na po si Brother Ben na lang. Si Brother Ben po ang bibigyan ng kasalagang isal. Magandang buhay. Magandang buhay po. Mabungang buhay. Mabungang buhay. Happy birthday muna kay Sister Lorena. Thank you po. Happy birthday, Sister Lorena. Thank you po. Happy birthday! So, magbibigay muna ako ng yung konteksto. Kung natatandaan niyo, meron ako ipinadala sa inyo yung konteksto, yung background. Balikan natin ang ating ebanghelyo ay nasa Matthew chapter 8, tignan natin yung mga kaganapan bago ang ebanghelyo ngayon sa 18 to 22. Okay? Hindi, kagabi, lumabas ako sa 18 to 20. Ha? Hindi nag-uusap. Okay, Maka pa lang, wala na. sa verse 1 to 4, pinagaling ni Jesus ang isang kay Tony. Chapter 82, no? Pangalawang kaganapan, pinagaling ni Jesus ang alipin ng kapitan. Okay? Matapos ito pinagaling ni Jesus ang biyanan ni Pedro. At binanggit dito lahat ng mga alihan ng demonyo at lahat ng uri ng mga sakit ay pinagaling ni Jesus. So ano pinakapunto natin? Sino ang hindi magkakaroon ng interest na maging alagad ni Jesus matapos nilang makita itong mga kababalaghan na ginawa ni Jesus? Pinagaling ang Ketongin, chapter 8, verse 1 to 4. Verse 5 to 13, alipin ng kapitan. Pinagaling ang biyanan ni Pedro at lahat ng mga may sakit. So ito yung pinaka-background. Sino ang ayaw hindi magkakaroon ng interest na maging alagad ni Jesus? Sapagkat siya popular na, no? At nakita natin, pangalawa natin punto dito ay marami ang sumusunod kay Jesus. Maraming crowd. At minabuti ni Jesus, sinabi niya, tumawid tayo sa kabilang ibayo, no? Para malaman niyo sino ba rito yung mga usi, si Sarah. Sino ba talaga rito yung merong singleness of purpose? Malalaman ko kung sino talaga rito yung mga alagad. Kayo ba ay crowd o Christ follower? Kasama lang ba ang ito bang mga sumunod sa akin ay talagang interesadong sumunod sa akin? At karoon siya ng pagkakataon, meron dalawang tao na sa kanya ay lumapit. Ang una ay isang eskriba.
Ang skriba, alam natin ay unfriendly ito, no? Kataka ka, no? Ang skriba ay guro ng batas. Yan tinawag niya teacher, guro, rabbi, no? Nagtataka, isang teacher, isang rabbi ay katawag kay Jesus, ang isang skriba ng rabbi, teacher. At makita natin dito yung kanyang, ayon sa mga pag-aaral ng mga sa Biblia, ang iskribang ito ay ambisyoso. Nakita niyo mga alagad ni Jesus. Mga mangingisda, tax collector, mga mabababa ang mga qualification. Kapag ikaw ay naging skriba, parang meron kang MA at PhD, no? Sabi niya ganoon, ay sa pag-aaral ng mga sisikat ako dito pag ako'y naging kasama ni Jesus. Masasapawan ko yan sila Pedro na yan, si Andres, Juan. Ito talaga yung kanyang interest eh. Kasi ang iskriba ay kalaban ang si Jesus. Ngunit magtataka ka, nagpakababang loob. Siya kaya talagang sincere. Sinasabi niya, wherever you go, undivided loyalty. Kasi kahit saan mo ako ipadala, ako'y handa. Sabi ni Jesus, sagot niya, mabuti pa yung mga asong lungga, merong lungga, no? Pati yung mga ibon ay merong pugad. Ngunit ang tao, Son of Man, Daniel chapter 7, so may mahalagang kahulugan yung anak ng Son of Man, anak ng tao. Son of Man, Daniel, Book of Daniel chapter 7, isang hari. Sabi niya, ang anak ng tao ay wala man lang the Son of Man has no wala man lang siyang mabuti pa yung mga yung mga foxes, yung mga birds, merong good sleeping quarter. Ikaw ba tama ka sa akin? Wala akong oras ng pagtulog. Ako'y itinerant preacher. Palakad-lakad lang ako. Ikaw ba talaga ay sigurado sa iyong desisyon? Yun yung sagot sa iskriba. At ang sumunod naman ay ang alagad na ni Jesus, ang iskriba, tinawag si Jesus ng rabbi, teacher. Pansinin natin, ang pangalawa ay isang alagad. Ang tawag kay Jesus ay Lord. Pansinin natin yun. Yung isa, teacher, rabbi. Yung pangalawa, alagad na ng Panginoon ni Lord. Ibig sabihin, exalted position. Kinikilala na niya, no? Lord. Sabi ng ganun, ako'y sasama rin. Kaya lang, pwede ba? Sabi niya ganun, no? In effect, sinasabi niya, pwede bang aking munang ilibing ang aking ama? Alam natin na ayon sa pag-aaral ng mga theologian, yung sa may pinadala ko, no? Gusto ko lang malaman, as early as Thursday, nagpadala na ako ng advanced gospel. Tapos sinundan ko pa noong linggo. Ang gusto ko lang tiyakin, yung ating mga bago ay nakakakuha rin ng kopyang ito sa messenger. Ano yung ating mga bagong kasapi? Kasi napakadaling magpaliwanag dahil alam ko pinagnilayan na ninyo ng Thursday, tapos itong linggo, kaya marami na akong nilalaktawan. Alam ko, nabasa na ito. Kasi ang usapin dito, bakit kayo payagan ni Jesus? Ililibing ko muna yung aking ama. Samantalang sa kultura ng mga Hudyo, kapag napagod na yun, nililibing kagad. Napaka-pet malo naman si Jesus, pet malo, no? Para hindi pagbigyan ang alagad nito. Let me first bury my dead. Ay sa pag-aaral, itong alagad nito, kung namatay kanyang ama, ay hindi kasama ni Jesus. Buhay pa kanyang ama. In effect, sinasabi niya, pabayaan mo munang, hintayin mo munang matay ang aking ama. Family first, alagaan ko muna siya. Hintayin ko muna ang aking mana. Kaya, malinaw na hindi pa patay ang kanyang ama. In effect, sinasabi niya, Jesus, no problem. Your time. Hindi, no? Ang sinabi ni Jesus, now na. Now or never. Kaya ayon sa pag-aaral,
Ama. Kaya lang sinasabi niya, time first. Mabayaan mo muna ang alagaan kong aking ama. Ang salvation is now. It's now or never. No? Maghuling natin insight, ito nga yung sa verse 22, narito yung katapusan, Leave the dead bury its dead. Nakatago dito yung pinakapunto. Kapag sumunod sa akin, hindi ka patay. Ang sumusunod sa akin ay buhay. Ang sumusunod sa akin ay merong yung binanggit ni Brother Joe. Buhay na walang hanggan. Promise of abundant life. This is the way to glory, Oo. At babalikan ko lang bilang huling insight natin yung naibahagi ko na rito Sa Aklat ni Juan, ang unang pananalita ni Jesus ay Pag sinabi sa Aklat ni Marcos, anong unang salita ni Jesus? Sa Aklat ni Mateo, sa Biblia, unang salita ni Jesus? Sa Aklat ni Lucas, kunin natin yung kay Juan, kay John. Ang unang salita ni Jesus ay, may nagtatanong kasi sa kanya Rabbi, where are you going? Where do you live? Ang unang salita ni Jesus sa Aklat ni Juan ay patanong. What are you looking for? Hinahanap ninyo, Oo. Tapos, at sinabi ni Jesus, come and see. Sunod ka sa akin at makikita mo. Okay? John chapter 1 verse 38. Patanong ang unang salita ni Jesus. What are you looking for? Sa Ebanghelyo, ano ba talaga hinahanap natin? What are we looking for? Buhay na ito. What are we looking for? Tapos sinagot yun sa John chapter 1 verse 41. Sabi ni Andres, we found the Messiah. Natagpuan namin ang Panginoon. We looking for the Messiah. After years na member natin na charismatic na itinatag, natagpuan natin ang Messiah. At ano pinakahuling salita ni Jesus kay John chapter 21 verse 22? Sumunod ka sa akin. Ang ganda ng alangkas ng pagsulat ni Juan, John chapter 1 verse 38. Inulit ko, what are we looking for? 41, we found the Messiah. Last chapter 21 verse 22. Sumunod ka sa akin. Ang buong buhay natin ay magsunod sa ating Panginoon. Amen. 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 Tandaan natin sa anong dapat kong paniwalaan, yung awitin natin na Jesus, you're my number one. Tanang second priority kay Jesus. Kung alagad family muna. Isa muna ay security ang hinahanap, Pagkatapos nating there shall be no other God beside me. Unang commandment, ako ang Diyos, wala na ibang Diyos sa inyong buhay. Number 1 natin. Tapos, ang dapat kong gawin, magpasya, I have decided to follow Jesus. The word behind me and the cross before me. Pagsunod kay Jesus ay ang mundo sa ating likuran, harapan natin ay ang krus. The world behind me and the cross before me. Come to me. Palapakan natin ang Panginoon. Sister Narcisa, ano po susunod? Sharer. Mag-share kung merong sharer dyan. Kung merong Kung may gusto kung sino pong gusto mag-share? Sino gusto mag-share? Sister? Papasalamat ako Papasalamat ako sa mga prayers. Sister Narcisa. Lahat Pasalamat ako sa lakas ng mga panalangin ninyo para sa kagalingan ko, sinagot ni Lord na walang hinal ko, na walang lahat ng naramdaman ko sa puso kong pag umirot, tagos-tagusan sa likod, na walang lahat yun, malakas ako ngayon. Walang kaba, walang
kailangan. Jesus help me. Thank you, Lord. Through Sister Imelda. Kung hindi ako ni Sister Imelda, pinutaktakan na magpunta sa ospital at magpa-doktor, pinawala yung sakit ko. Siya ang guardian angel ko. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Brother Demetrio. Brother Demetrio, Yes po. baka gusto niyo mag-share? Ang kabutihan ng Panginoon. God Ang is blessing good. na tinanggap niyo sa Panginoon. Good time. Opo. Yes. Lagi po nagpapasalamat sa ating Panginoon na palaging malakas at ang kanyang mga biyaya at pagpapala. Ika nga ay siksik, liglig at nag-uumapaw. Kahit na sa ngayon ay nawalan tayo ng hanap buhay dahil sa pandemya, hindi pa rin po tayo pinapabayaan ng ating Panginoong Diyos. Nandyan po yung, ika nga, kung ang mga ibon ay pinapakain ng Panginoon, tayo pa kaya na kanyang mga anak. Kaya yun po ang aking pasalamat dahil sa kalakasan, sa magandang kalusugan na hindi po na, kahit po walang hanap buhay ay hindi na stress dahil ang Panginoon ang kumikilos at ika nga nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Maraming salamat po. Amen. Amen. Ang galing. Sino pa po? Sino pa po? Sister Lolit, ano ba yun? Lolit. Intrino ba yun? Lolit Intrino. Sister Lolit, gusto namin marinig ang boses mo. Asa si Sister Lolit? Yan. Si-share ko lang sa inyo yung magandang gabi sa inyo lahat. Noong siguro mga November yata yung 2020. Namaga yung tuhod ko. Hindi ako makalakad kasi meron akong pinapaayos nung time na yon. Hindi ako tuloy makapunta kasi hindi ako makalakad, maga yung isa kong tuhod. Sabi nung anak ko, di ba ang hirap pumunta ng doktor nung time na yon. Dapat magpapa-schedule ka. Papa-schedule ka muna bago ka makapunta. Dito lang naman ako kay Shoson pumunta at sinamahan ako nung anak mo. Nung pagpunta namin doon, sabi nung ortho, magkakita doon sa tuhod ko, kailangan daw operation. Operation daw at saka injection. Sabi ko, bakit naman gano'n? Wala pang isang linggong namamaga. Gano'n na kaagad ang sa akin, sabi ng doktor. Sabi ko, hindi ako magpapa-opera, hindi ako magpapa-injection. Si Lord ang magpapagaling sa akin. Hindi ko inano yung sinabi ng doktor na kung gusto ko daw magpa-inject, sabihin daw sa kanya para makapag-order daw siya ng pan-injection. Hindi na ako bumalik sa kanya, niresetahan lang niya ako ng pain reliever. Tapos nung pag-uwi ko dito, sabi ng anak, Nay, mag-hot compress ka na lang, tsaka exercise doon sa mini-bike. Yun na lang ginawa ko. So sa awa ng Lord, nakalakad ako mga December, nakalakad na ulit ako. Nawala yung maga, pero wala akong ininom ng ibang gamot. Kaya Lord, napakabuti mo. Kasi hindi mo ako pinababayaan. Yes. Lang po ang aking share sa inyo. Amen. 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 Si Lord lang talaga yung ating hawakan dahil siya talaga yung the best healer. Lord, napapasalamat ako. Kasi muli akong nakalakad. Akala ko hindi na ako makakalakad dahil sabi ko baka sa edad ko na nga kasi arthritis ba yon tawag doon. Pero sawa ng Diyos ayun, wala na ulit. Nakakaalakad na ulit ako. Pwede na ulit tumakbo. Kaya thank you, Lord. Thank you. Thank you. Yan. Thank you po. Amen. Sister Narcisa, baka pwede mo nang ituloy yung prayer. Ate ka konti, no? May time pa
Announcement. May oras pa naman. Mag-share ko ng kaunti. Yung tungkol sa vaccine, ako kasi undecided na 2 beses na hindi ako pumunta, naka-schedule ako pero hindi ako pumunta. Pangatlo, sabi ko, Lord, may determined si Lord nung nagpunta ako ng simbahan, napadaan ako ng barangay, napaatras ako. Sabi ko, ay kaya ako ulit, magpa-register, register ako ulit. So after 3 weeks, natawag ako. Sabi ko, Lord, kung talagang kagustuhan mo ako magpa-vaccine, ang gusto ko lang 2, Moderna at Pfizer. Pero wala na raw yung Pfizer, so Moderna ang hiningi ko. Naka-trimester ako, pero nung tinawag ako, Pfizer yung ibinigay. Nung nasa venue na ako, nagro-rosaryo ako, sabi ko, Lord, gusto ko talagang mabaksina dahil ito'y kagustuhan mo na rin dahil nandito na ako. At saka Pfizer talaga ang gusto ko. Pagdating ko sa screening, bagsak ako 180/100 yung BP ko. Hindi ako pwede. Sabi ko, gusto ko talaga magpabaksina. Tapos nung pangalawang BP sa akin, bumaba na siya, 160/90. Nung doktor naman ang nag-interview sa akin, sabi ko, doktor, ganito BP ko. Sabi niya, okay na yan, ibaba pa natin ng 150/80. Sabi ko, doktor, 160/90, hindi, okay na yan. So sa madaling salita, okay na. Naghihintay na lang ako ng second dose. Kaya, praise God, yung tinulungan niya akong siyang gumawa ng paraan na mag-decide ako. Yun lang. Amen. 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 Itutuloy ko na. Ay, sige po. Announcement. Magandang buhay, mga brothers and sisters. Wala. Okay. Sister Baka may Jane. concern si Sister Beth muna. Sister Beth Astral. Share ko po ang aking naging sakit. Nagkaroon po ako ng check-up. Sunod-sunod po ang check-up ko. Kaya hindi rin ako naka-attend ng service number 1. Napanalangin ko sa Panginoon Diyos. Why? Naway, ang great healer. Ang great healer ko po, Panginoon. You are the great healer. Na naniniwala po ako at nagtitiwala sa iyong kapalit ng Panginoon. Diyos ng pag-ibig. Unang check-up ko pa lang noon sa Australia. Sinabi ko sa akin, puso isipan, ang Panginoon Diyos ang magpapagaling sa akin. Amen. Amen. Kaya, kanina nga, sabi ko kahit anong mangyari, marinig mo ng boses ko. Mag-attend ako ng aking prayer. Pagkabuti ng Diyos natin na God is good all the time. Amen. Amen. Thank you, Lord. Tandaan lang natin, God is alive always. Amen. Amen. Yeah. Wala na po. Okay, tutuloy ko na po. Sister Beth, may announcement po ba? Wala pa. Wala pang meeting. Okay, sige po. Okay. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Lord God, napakadakila mo. Maraming salamat po sa aming natutunan sa gabing ito, Panginoon, sa mga insight, Lord, sa sharing ng bawat isa, Panginoon. Hindi man namin dinanas, ang mga dinanas ng bawat isa ay gusto sa aming kalooban ang unawa. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa komunidad na ito, Panginoon, na ang bawat isa
ay nagbibigay ng suportang panalangin. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa pagpagaling mo sa aming kapatid na si Sister Mila Quejardo, Lord. Yes, Lord. Binigyan mo pa ng panibagong buhay. Thank you, Lord God. Lord God, marami kaming dapat ipagpasalamat sa iyo, Lord. Maghapon, magdamag, manaming sambitin ito ay hindi po to sapat upang ikaw ay aming pasalamatan. Lord God, dakila ka, Panginoon. Maraming salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw at sa mga araw pa pong darating. Thank you, Lord God. Sa pamilya ng bawat isa sa amin, Lord, na binibigyan mo ng magandang kalusugan. Thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, all angels and saints. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan, ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw. Ang buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Yes, Lord God. Meron din po kaming mga pangailangan, Lord, na kailangan namin itaas sa iyo upang ang aming kailangan ay ikaw ang nakakabatid kung ito ba ay nararapat sa amin. Lord God, tinataas ko po sa inyo, Lord, ang aming kapatid na si Sister Jen Valiente, Panginoon. Patuloy mo po siyang pagalingin, bigyan ng magandang kalusugan, Lord God. Ganon din si Sister Mila Quejardo, Lord God. At tinataas ko rin po sa inyo, Lord, si Mary Joy Hina, Lord, at ang kanyang anak na may mga trangkaso. Bless them, Lord, ng kagalingan. I lift up to you also, Lord, si Sister Rowena Corpus Beltran, Lord, na papaalis na rin, Lord, magtatrabaho, sasakay din ng barko, ganun din kanyang asawa. Tinataas ko sa inyo, Lord, na ito ay walang maging sagabal at tuloy po, Panginoon. At ang bawat isa sa amin, Lord, na may mga nararamdamang sakit, patuloy mo po kami pagalingin, Panginoon. Ikaw pong humawak sa aming mga kalusugan, God. At ang spouse of the Holy Spirit Catholic Community, O God, biyayaan mo po kami, Panginoon, ng marami pang maging miyembro, Panginoon. I lift up to you also, Lord, na sa pagtatapos nitong buwan na ito ng ating termino, Panginoon, na bilang coordinator ng komunidad na ito, Panginoon, tinataas ko, Lord God, na patuloy mo po rin akong gabayan na higit sa lahat, makasuporta pa rin ang aking oras at kung ano man dapat kong maisuporta sa komunidad, ay tulungan mo rin po ako, Panginoon. I lift up to you also, Lord, na ang buong komunidad, Lord, ay iyo kaming gabayan. Amen. Ang aming kapatid na si Sister Aida Francisco, Lord, biyayaan mo rin ang magandang kalusugan at ang kanyang buong pamilya. Lord God, tinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Lord, na binawian na po ng buhay, na mayapa, si Ate Brenda Di Maap, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, yung aming kapatid, Lord, na si Aurora Deser na, Panginoon. Patawarin mo po rin po ang kanyang kaluluwa sa kung siya nabubuhay pa upang magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Na very special way, O God, tinataas ko po sa inyong aking kapatid na si Aurea, Lord, na
medyo nauwi sa depression ang kanyang sakit na kung tutuusin, hindi naman masasabi na ito'y malala. Tulungan mo po siyang gumaling, Panginoon, at lalo siyang nakakos sa iyo. Lord God, kung meron man akong hindi nabanggit na mga dapat itaas sa inyo, ang bawat isa sa amin, kung meron mang kahilingan, Lord God, naway dinggin mo po ang aming mga panalangin. And for all of this, Lord, please hear our prayers. Kung meron pong dapat magtaas o manalangin, ay magdasal po tayo. Brother Ching, kung meron kayong kahilingan. Ako magtataas. Lord God, tinataas ko po sa inyo, Panginoong Hesus, sa ang kaming laboratory ko po, Panginoong Hesus, sa lipid profile, sa blood sugar, Lord, at sa aking puso, Panginoong Hesus, sa bara ng aking puso, Panginoong Hesus, sinihiling ko sa inyo, Panginoon, all are clear. Cleared Yes, na lahat. Lord, hear our prayers. Ko po yun na cleared na lahat, Lord. Yes, Paglingkod Lord. pa ako sa iyo, Lord. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you. Yes, Lord. Lord, hear our prayer. Lord, itinataas ko po sa inyo ang kapatid ko na si Ate Lisa. Lord, sabi ng doktor baka operahan yung kabila niyang mata dahil sa glaucoma, Lord. Inihiling ko po sa inyo na pagalingin niyo po ang kanyang mata dahil mahirapan na ho siyang, wala na ho siyang makikita kung dahil wala na rin po yung isang mata niya kung mawawala pa isa. Pero Lord, kung ano mang sabihin ng doktor, ikaw pa rin ang the best healer, O Lord. Naniniwala kami kahit na ang mga doktor tinutuldukan ang pagpapagaling, Lord, na sinasabing kailangan ng operasyon. Pero sa iyo, Lord, you always put kama that there is more, that there is the more healing na maibibigay mo sa kapatid ko. Tulungan niyo po siyang makakita ng maayos at mawala na yung glaucoma, Lord. Alam kong napakabuti mo, Lord, na lahat kami ay pantay-pantay at mahal na mahal mo ang mga anak mo. Kaya Lord, lahat po ng mga may sakit, Lord, itinataas ko po sa iyo. Pagalingin niyo po whatever kind of healing we need more. Lalo ang mga mahal namin sa buhay, pamilya, relatives and friends po, Lord, whatever healing we need, spiritual, mentally, emotionally, or physical, O Lord, binibigay namin sa iyo at sinusurrender, Lord. Ikaw ang the best healer, Jesus. This I ask in Jesus' name. Amen. Amen. Yes, Lord, hear our prayer. Meron pa po. Lord God, kung anumang personal concern ng bawat isa sa amin, dunggit-dinggin mo po, Panginoon, aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na Jesus Cristo na aming tagapagligtas at ng mga anghel at mga santo, ipanalangin mo po, pag-dinggin niyo po ang mga Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, deliver us from evil. Mama Mary, mamagitan mo ang aming mga panalangin na makarating sa anak sa Kristo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit. Now and will be forever. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Was in the beginning, is now, and will be forever. Sabay-sabay tayo.
Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and will be forever. Amen. Father, and the Holy And the Spirit. Holy Spirit. Amen. Salamat po, Panginoon. Jesus, Ay, thank you, God. Opo. Lord, sa magandang panahon. I cast all my cares. Elizabeth. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And any time that I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. I cast all my care upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And any time that I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Oh, thank you, Lord. Meron po day. Birthday sa buwan ng Onyo. Wala. Brother Ching. Brother Nards. Nandiyan pa ba kayo? Brother Nards. Brother Nards. Brother Nards. Naririnig niyo ba kami? Okay. Yes. Naririnig niyo ba kami? Narinig po. Opo, narinig. Oh? Narinig. Narinig. Hindi pa yung si Sister Beth Javier at saka si Sister Imelda Reyes. Sila po ang mamumuno na next month. Pwede niyo po bang i-pray over? Sino? Kanila? Elizabeth Javier, opo. Opo, huwag na kayong ganito talaga tayo. Pag tinawag ng Lord, kawal tayo ni Jesus. Di ba? Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Taas po natin mga kamay. Panginoon, narito po ang iyong mga lingkod. Napapad kay Sister Narsing, si Sister Beth at si Sister na kung ano man po ang plano plano na nakaano siya yung kalooban ay pagkaloob mo, Panginoon, ng wagas at malinis, Panginoon. Ito ay tatas ko po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord God. Good night, everybody. Sister Francisca, hello. Night. Thank you. Hello, Good night. Good night. Thank you, God. Good night. Salamat. Salamat po sa mga taga-Bulacan. Yes. God bless us all. Good night, Brother Ben. Yes. Good Thank you. night. Good po. Good night. Good night sa po. lahat. Sa Bulacan din ako ngayon. Nandito ako sa Bulacan. Sir Jimmy, love you. Kaya pala iba. Iwa. Sa Bulacan na rin ako. Ano ba yung pangalan niyo, sister mo? Para may specify yung pangalan niya. Patid mo, Sister Lorena, para mag-pray over. Ay. Opo. Lisa po. Lisa, Katimpuhan. Opo. Check na lang po, baka makalimutan doon sa ano natin. Para Apo. Sister Lorena, message Apo. mo sa akin. Para may sama kong sa araw-araw. Apo. At saka si Sister Gina. Okay, Sister Jean, araw-araw kasama ko sa dasal yatin. Salamat sa inyo lahat. Sister Lorena pong bago ngayon nang wala pa. Apo. Message niyo lang po sa akin, Sister Lorena.
Apo, thank you May po. kasama ko sa dasal. Opo. Opo. Thank you. God bless us all. Thank you po. Si Sister Happy Lorena birthday. nasa Pilipinas na. Happy birthday Hindi kay pa. Sister Lorena. Nasa Pilipinas Sister na. Lorena, Thank you happy po. birthday. Sister Lorena. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Happy happy birthday. birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Sister Lorena. Thank Happy you po. birthday, Sister Lorena. Thank you. Thank you po. More birthday. Napakasaya po. Golden. Wala sa mukha mo, sister. Thank you. Princess. Golden girl. Picture na ba tayo? Sister Lorena? Pa? Mag-picture na tayo? Apo, Golden sandali lang girl. po. Isa-isa ko lang po. May picture. Sabi na, hindi na ako makabalik. Picture tayo. Nahulog. Inaraan na ako ng mga alaga ko po ng Tagalog. Na maligayang bati. Okay na po. Maligayang bat. Amen. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Hello. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye. Bye na po. Bye po. Bye-bye. Bye. See you Monday. God bless. Bless po. Ano, patayin mo na. Ito.